Hello guys! Good morning! Welcome to my vlog! Magluluto tayo ng sweet and sour na dilis. So, ito ay isang affordable at masarap na ulam. So, dahil mainit na ang ating mantika, ilalagay natin ang ating hiniwang mga maninipis na kamatis. So, kailangan manipis yung ating kamatis sa paghiwa para madaling lalabas ang katas ng mga ito. So, igigisa natin ang ating kamatis sa mantika. So, medyo matagal, mga parang 2 o 3 minuto. Okay, lagyan natin ng asin. So, tansyahin lang kung gaano kadami ang asin at ito ay nilagyan namin ng magic sarap para pandagdag sa masarap na lasa nito. So, halo-halo lang. Tinitingnan, kailangan lalabas yung katas ng mantika. So, idiin para yung mantika, yung kamatis, madaling lalabas ang kanyang mga katas. Dahil ang katas nito ang magbibigay ng masarap na ang lasa sa ating sweet and sour na dilis. So, ayan. So, na yung ating kamatis. So, handa na. So, lalagyan na natin siya ng dilis. Ayan. So, depende sa inyo kung gaano kadami ang inyong dilis. So, kayo na ang bahala kung ano yung gusto nyo. Maraming dilis o maraming kamatis. Sunod, paghalu-haluin ang ating dilis at ginisang kamatis. Ayan. So, parang maganda na siya. And then, lagyan natin siya ng maanghang na suka. Kasi masarap yung suka na maanghang kapag nilagay mo dyan. Pero depende din sa iyo. Pwede din yung regular na suka din. Sunod, pakuluin lang ng kahit 1 o 2 minuto. At saka ito ay ating paghahalu-haluin para yung ating dilis at saka yung mga kanyang iba pang mga sangkap ay magmi-mix-mix. Ayan, parang naaamoy ko na masarap ang ating sweet and sour na dilis. So, sunod, ang ilalagay natin sa ating dilis at saka yung nagginisang kamatis. So, dahil nalagyan na natin siya ng vinegar, lalagyan siya natin ng additional na ingredients. At ito ang asukal or sugar. So, ang nilagay namin ay 2 teaspoon ng sugar. Ito yung brown na sugar, hindi yung refined. So, paghahalu-haluin na natin ang ating sugar at saka yung nagisang dilis sa kamatis. So, depende rin sa inyo kung anong uri ng sugar ang ilalagay nyo. Tansyahin nyo lang kung anong gusto nyong lasa ng inyong sweet and sour na dilis. So, ayan, kumukulo-kulo na siya. Tapos, i-mix-mix mo lang. And then, ready to eat na. So, ilalagay na natin siya sa ating plato. Ayan. Diba? Tingnan o. Yan na ang ating sweet and sour na dilis. So, masarap yan sa kanin na mainit-init. O, diba? Affordable yan. So, wala pang 100 pesos, makakaluto ka na yan. Masarap na masarap talaga yung sweet and sour na dilis. So, try mo para malaman mo kung gaano ito kasarap. Ayan siya. Oh, okay. Ang ganda-ganda. At ang lasa pa nito ay masarap. So, hanggang sa muli. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!